God bless you, the beloved preacher, Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon, galubos sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, binigyan mo kami ng kalakasan, umpisa pa sa pag-umpisa kaninang gabi, sa pag-start ng gawain mo, overnight prayer hanggang ngayon, sanamahan mo kami ng presensya mo. Maraming salamat sa kalakasan, galubos sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much that you unwent the every part of thy service, Lord, until now, my God, to the first leading prayer of our dear beloved Pastor Liz Alameda, plus anoint them, servant, live with love and message, and breath, and Satan us out in this right now, Lord. Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord po. Magandang umaga sa inyong lahat. Amen. Higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. O dubling pagrespeto, paggalang sa ating mga pastor. Willis Alameda and time proper of loving God, and we always remember, cherish the blessed memories and appreciate yung beloved stand pastor Lino Almeida and all beloved children and the whole blessed Almeida family, and great also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate sisters, to all of you, my dear brothers and sisters in Christ, and sa lahat po natin mga webcast viewer na nanonood kayo sa umagang ito. Palakpakan po natin Diyos, mami na mahal. Everybody say, praise the Lord. Ang amin na mahal, pag-aralan natin sa umagang ito ay ang ginatawag na makinggan niyo po ito, mga minamahal, dahil napaka-importante po ang salita ng Diyos sa bawat Kristiyano para malaman po natin. Ito po ay magandang turo ng ating Panginoon para sa atin po, mga minamahal. Sa umagang ito ay ating pag-aralan yung ginatawag na The Sin of Prayerlessness Christian. Ang kasalanan ng mga kawalaan ng panalangin ng mga Kristiyano. The sin of prayerlessness Christian. Isabihin, ang kawalaan ng panalangin, yung kulang sa pagpupuri at panalangin, ito pala'y kasalanan. Amin ba? So tandaan niyo po, the sin of prayerlessness Christian. Kaya, importante po yung prayer. Amen ba? Dahil yung prayer, simpleng meaning ng prayer ay talking to God. The act of communicating God. Mga gawa na tayo po ay nagpag-communicate, nakipag-istorya po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Importante po ito. Kaya sinasabi dito, the sin of prayerlessness Christian. Kaya kuminsan, pagkurang tayo sa pagsusumba mo, kulang tayo sa pag-iusap sa ating mahal na Panginoon para mapalayo na po tayo sa ating mahal na Panginoon. Kung palagi mo kinakausap ang Panginoon, palagi mo siyang hiningan ng tulong o pinupuri mo siya, tayo po'y mapalapit at mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Kung sa pamilya lang sa pamilya, pag kulang po sa bonding ang mag-asawa, kulang sa pag-istoryahan kulang sa communication, magkaroon po ng gap. Magkaroon ng gap. Pero kung palagi nag-uusap ang mag-asawa, nag-uusap ang pamilya, hindi po tayo magkaroon ng gap. Ibig sabihin, palagi tayo nag-change of idea, palagi tayo nag-uusap, kaya ang relasyon natin hindi po mapalayo sa bawat isa. Bakit po? Lalo mapalapit at mapalapit. Bakit? Palagi po tayo nag-uusap. Pero pag walang usapan sa pamilya, delikado na po yun. Para may tinatago na sa puso, may samang loob, may hindi malaman, baka may tampo, may galit, ano man, ayaw na may pag-usap. So there's something wrong. So bilang Kristiyano, pag kulang tayo sa pag-usap sa Diyos, so there's something wrong in our part. Kaya nasabi dito, the sin of prayerlessness Christian. May kasalanan pala, pag makulangan tayo, mawalaan tayo ng pagpupuri at panalangin sa harapan ng ating Panginoon. Because prayer, simply the act of communicating God. Mga minal, simply talking to our loving God. Kaya hindi tayo, kailan palagi tayo, para hindi tayo mapawala sa Diyos, hindi tayo mawala ang relasyon natin, palagi nating kausapin ang ating Panginoon. So, prayerlessness is a sin against God.
Ang kawalaan at ng pagpupuri at panalangin, ito'y kasalanan laban sa Diyos. Because it hinder His purposes. Because it hinder His purposes. Pag kulang ka sa communication sa Diyos, kulang ka sa pag-usap sa ating Panginoon, mga minal, ito po ang dahilan. Hinder. Anong hinder? May hadlang. May hadlang sa magandang plano ng Diyos para sa ating buhay. Amen ba? Prayerlessness is a sin against God because it hinder His purposes. Minsan may magandang plano ang Diyos sa buhay natin because kulang tayo sa pag-usap sa Diyos. Kulang tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kulang tayo sa pagsumamo sa Diyos. So magkaroon ng hadlang. May magandang plano sa buhay natin, may magkaroon ng hadlang. Ngayon naman, napapalayo na po tayo sa ating Panginoon dahil kulang tayo sa pagsusumamo, may pag-usap, pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? It hinder His purposes to us. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Anong sabi ng 1 Samuel chapter 12 verse 23? Bakit nagkakasala? Pagibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Samuel, kabanata 12, ang talata ay 23. Sa kasaganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Palakpakan po natin ang Diyos. So, hindi ka magkakasala sa Diyos kung hindi mo, mga minimali, hindi mo, sabi sa Tagalog ito, hindi mo ipaglilikat ang iyong pagpupuri at pagsusumamo sa Diyos. Amen ba? Amen. Sabi ito sa English, moreover, as for me, God forbid, hindi dapat mangyari. Amen ba? That I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and right way. Sabi dito. Para sa akin, sabi ni Samuel, mga minamahal, hindi dapat ako magkakasala sa Diyos kung hindi ko pipigilan, hindi ko hintuin ang aking pagsusumamo sa Diyos. In ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Palakpakan po natin ang Diyos. Ceasing meaning walang patid, walang hinto, tuloy-tuloy ng ipag-usap sa ating mga Panginoon. So, ibig sabihin, kung hindi po tayo pala maghinto sa pag-usap sa Diyos, hindi tayo huminto, mga milan, sa pagpupuri sa Diyos, walang batid, walang hinto na pagpupuri, tuloy-tuloy, continuous na pagpupuri Diyos, hindi po tayo magkakasala. Bakit po? Palagi natin madadama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kasalanan po, pamawalaan ka ng pagpupuri at panalangin sa Diyos. Mga kapatid ko, even in your house, in your home, in your offices, in your work, in your job, wherever you are, mga minal, may malaking oportunidad mo na makapagpuri ka. Even in your rooms, in the comfort room, basta sa lugar nga sekrito, makagawa kayo kan make a prayer. Dahil yung prayer, simple lang naman na. It's an act of communicating God. Simply talking to God. So, bisan saan kang lugar, kaya mong magpuri, kaya mong kausapin ang Diyos. You can make a prayer anywhere. Bakit? Simple lang naman. That is the act of communicating God. So, pag hindi ka nagipag-communicate, hindi ka nagipag-istorya sa Diyos, kasalanan po yun bilang Kristiyano. Amen ba? It hinders the purposes of the Lord for us. Kaya maraming hadlang. May magandang tayong plano, hindi natin minsan makamit. Hindi natin ma-push ang porsyong plano natin nga maganda. Because may babag, may hadlang. Kulang tayo sa pag-usap sa Diyos. Amen ba? Amen. Kamo hindi ka malang magkapagpuri. Hindi ka man lang makapag-uusap sa Diyos.
nga may napakalaking oras buong araw, 24 hours, 24/7. Napakalaki ng oras in the whole day of our life. 24 hours from morning up to evening. Hindi po pwede nga sa mga oras na interval within 24 hours, hindi ka makapagbigay, hindi ka makagawa ng pagpupuri, hindi ka makagawa ng pag-usap sa Diyos. Grabe naman nga Kristiyano ka, hindi ka may pagpuri, hindi ka makapuri bisan 1 minuto. Kasalanan pala yon. Amen? Kasalanan pala. Prayerlessness Christian. Kasalanan po yun. Amen ba? Kaya kung minsan hindi natin alam, kaya sabi ng Panginoon, I will show you the good and right way. Tuturuan ta kayo ng mabuti at tamang kapamaraan ng daan para hindi tayo magkakasala sa ating Panginoon. Huwag nating pigilan, huwag nating hintuin ang ating panalangin at pagsusumamo sa ating mahal na Panginoon. Kasalanan pala yun. Tingnan mo, akala mo wala kang kasalanan. Dandaanan, nagpupuri dito, dumadaan-daan ka lang. Hindi ka man lang magpagpuri ng ilang minuto, hindi ka magkapaluhod. Kasalanan pala yun. Pupunta ka lang agad sa trabaho mo, pupunta ka lang doon sa trabaho, hindi ka magkapagpuri. Kasalanan pala yun. Akala wala kasalanan? Kasalanan pala yun. Amen. Everybody say praise the Lord. Moreover, as for me, God forbid, hindi nawa, that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Tuturuan tayo ng Diyos ng mabuti at tamang daan, kapamaraanan upang hindi tayo magkakasala. Nga dapat Kristiyano tayo, pinagpapala na tayo, katanggap na tayo ng grabing grasya, biyaya, nagmumula sa Diyos. Kaligtasan, kabagagalingan ng karamdaman, magbabago ng buhay, proteksyon, mga minamahal. Dapat isip-isipin natin na mayroon tayong utang na loob sa Diyos. We must be grateful to our loving God. Dapat marunong tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay, utang kaubuton sa Panginoon. Dapat purihin natin Diyos. Hallelujah. Magbalangin tayo, kausapin tayo palagi. Bakit hindi natin mabayaran ang grasya, biyaya, pagpapala na kaligtasan binigay sa ating libreng kaligtasan, libreng kagalingan, libreng pagbabago, libreng grasya, biyaya, material, pagpapala, negosyo, business natin pinagpapala. Hindi pa tayo makipag-usap sa Diyos ng maayos, makipagpuri sa ilang minuto lamang. Mga minamahal, maging ingrato tayo sa Diyos. Amen ba? Amen? Yung talawang ingrato, katsila po yun. Ang ibig sabihin, parang wala kang utang nga loob sa Diyos. Wala kang utang kabubuton sa Diyos. Kasalanan po yun. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Why is it a sin not to pray? Bakit daw nakasalanan na hindi manalangin? Because the Bible say in Luke chapter 18 verse 1, kaya hindi ba kayo basa? Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 18, ang talata ay 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangaglupaypay. Palakpakan natin Diyos. So, bakit kasalanan ang hindi manalangin? Dahil sinabi ng Diyos at sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga, meaning parabol, na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Ang salita ng Diyos, lagi. And speak a parable unto them to this end, katapusan, that men ought always to pray and not to faint. Lahat inuutos ng Panginoon nga dapat lahat manalangin palagi. Palagi. Misamin, araw-araw ng buhay mo, pagising mo sa umaga, purihin mo na manalangin, kausapin mo ng Diyos. From the rising of the sun
until it's going down, the name of the Lord should be praised. Sa Biblia, always to pray. Palaging manalangin, hindi maglulupaypay. Not to faint, meaning huwag kang manghina, huwag kang manglulupaypay. Gaano man kakabisa sa trabaho mo, pero sabi ng Biblia, kailangan that main ought always to pray. Ought kailangan ng tao na manalangin palagi at huwag maghihina at huwag manglulupaypay. Kaya hindi ko makalimutan ang sinasabi ng mga pastor, Mama Dir. Anak, dito sa lupa, wala tayong pahinga. Ang ating pahinga sa langit na. Habang may hininga, may lakas, may buhay ka dito, purihin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Panginoon. Paglingkuran mo siya. Manalangin ka. Always acknowledge the Lord. Paluguran mo ang ating mahal na Panginoon habang may hininga ka, habang may lakas ka, habang may buhay ka, habang may busis ka. Kumplitong kamay mo, kumplito lahat sa buhay mo. Kaya mo gawin, purihin ang Diyos, sambahin ang Panginoon, manalangin, lumuhod ka, umiyak ka, magmakaawa ka sa Diyos. Kausapin mo palaging ating Panginoon. Magmahina ka na, wala ka ng lakas, hindi ka na makasalita, hindi mo na magawa ang dapat mong gawin. Sabihin mo, mahulay ang lahat. Habang kumplitong bunganga mo, sumigaw ka, magpuri ka, umawit ka sa Diyos. Kumplito kamay mo, palakpak ka sa Diyos. Muwagawagayway ka sa Panginoon. Magbabling ka kumplito hanggang may lakas ka pa. Kaya pag wala ka ng lakas, kunin ng Diyos, sayang. Sayang. Hanapin mo. Sabi ng Biblia, inuutos ng Biblia, Panginoon, sinabi niya sa talinhaga. Bakit talinhaga, parabol? Upang maintindihan ng bawat isa. I will teach you a good and a right way how to pray. That men ought always to pray and not to faint. Kaya sabihin mo, mahina ako, Kuya Ande. Pagod ako, Kuya Ande, beloved OP. Kaya hindi ako makapagpuri. Hindi ako mapagapanalangin. Busy ako sa aking trabaho. Busy ako sa aking negosyo. Kaya daan-daanan ko lang yung pagpupuri nyo. Hindi ako makapanalangin. Mga minamahal, nagkakasala ka sa Diyos. The Bible say, not me. Nagkakasala ka. Akala mo wala kang kasalanan. May kasalanan ka pala. Malaking kasalanan nung hindi ka nagpupuri at hindi ka nalalangin sa Diyos. Mas inuuna mo pa yung cellphone. Yung cellphone mo, 24 hours ka. Nakatingin palagi sa cellphone mo, 24 hours. Sobra 48 hours pa nga. Pero yung pagpupuri mo palangin, ilang minuto lang. Pero hindi dito kapag ko manggagawa Karating lang sa bangko umupo ka agad bagong ligo. Maya-maya, walis na. Pumunta sa likod. Ginagawa niya tao-tao sa mais yung Panginoon. Pakitang tao lang po yun. Pakitang tao lang po yun. Nagpupuri ka sa Diyos, gumagawa ka ng pagpupuri, panalangin, yan prerogatibo yan. Ibig sabihin na sa puso mo yan, kagustuhan mo yan, dahil gusto mo kausapin ang Diyos, gusto mo paluguran ang ating Panginoon, dahil yung hininga natin ay galing sa Diyos. So hindi ka pwede paplastik-plastik sa Panginoon. Hindi mo pwede plastikan ang Diyos. Pakitang tao ka lang. Hindi po tayo nagpapakitang tao pag sumamba. Hindi tayo nagpapakitang tao pag nagpupuri. Hindi tayo pwede nagpapakitang tao pag lumuluhod tayo. Hindi po. Sa Diyos kayo humaharap pag nagpupuri. Sa Diyos kayo lumuluhod pag nagpupuri ng langit. Hindi po sa tao. Kahit walang tao nakatingin sa iyo, purihin mo ng tos puso ang Diyos. Lumuhod manlangin, umiyak ka, itaas mong kamay mo, tangis ka sa Diyos, umiyak ka, magmakaawa ka. Sa Biblia, sinabi ng Biblia, inutusan ng Diyos, lahat ng tao palagi manalangin. At huwag bang manglulupaypay. Kahit gaano ka pagod. Sa Biblia, not to faint. Huwag kang manghina, huwag kang manglulupaypay.
Yan hindi maintindihan ng ibang Kristiyano. Hindi lang maintindihan. Kala mo walang kasalanan, naipon na yung kasalanan mo, ilang taon na ginagawa mo, wala kang puri-puri, wala kang prayer. Pag mapuno yung gantangan, kalisun yan. Kaya madarating sa yung problema. Bakit? Kulang ka sa pag-usap sa Diyos. Kulang ka sa sinseridad sa Diyos. Kulang ka sa pagmamahal sa Diyos. Kulang ka sa pagpakita ng utang na loob sa Diyos. Nakulangan ka sa lahat ng bagay. Ngayon pa naman ang ginagusto ng Diyos, utos ng Panginoon, na dapat ang lahat ng tao manalangin palagit magpupuri. Huwag kang manghina at maglulupaypay. Kaya kung hindi mo yan ginagawa, nagkakasala ka sa Diyos. Isang mabuting bagay na ikaw ay magpuri sa Diyos. Isang mabuting bagay na lumuhod ka, magpakumbaba, umiyak sa ating Panginoon. You acknowledge your deity. Acknowledge mong ka-Diyos. Nga sa Diyos, nga dapat hinggan mo ng tulong at umiyak, manalangin ka. Kaya kung walang Panginoon sa iyo, wala kang magagawa. Amen. Huwag mo i-Diyos yung pera. Huwag mo i-Diyos yung trabaho mo. May totoong Diyos sa langit na nagbigay ng kwarta sa iyo at pagpapala. Unahin mo ang Panginoon. Isang mabuting bagay, mga minamahal, na dapat malaman mo yan. Isang mabuting bagay ang pagpupuri at manalangin, umiyak palagi sa Diyos. Everybody praise the Lord. Pag-ibasa. James chapter 4 verse 17. Praise the Lord. Sa aklat ng Santiago, Kabanata 4, ang talata ay 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Alam mong mabuti ang pagpupuri, pagsambat, panalangin sa Diyos, hindi mo ginagawa. Iyan ay kasalanan sa Kanya. Tama? Mabuti ang pagpupuri. Mabuti ang manalangin. Mabuti ang pagsamba. Mabuting pag-usap sa Diyos, ngunit hindi mo ginagawa. Ito'y kasalanan sa Kanya. Amen. Amen. Tingnan mo? Nasa Bible po yan. Kaya pag iniglik mo yan, kapatid, tambakan ka ng kasalanan. Alam mo naman, pag mapuno na yung gantangan, kinakalis po yun. Pag dumating na yan sa punto, singilin ka ng Diyos sa iyong mga pagkasala, pagkukulang, saka ka palang iyak. Ang tao pa naman, minsan, sa huli ang pagsisisi. Ang Diyos iba, sa una ang pagsisisi. Tuwing pagpupuri mo, manalangin, lumuhod ka, magsisi ka na, Lord, napakarami ko ng pagkukulang sa iyo. Napakarami ko ng pagkakasala sa iyo, Lord, patawarin mo ako. Pag magpurit manalangin ka, diyan ka palang makapag-express ng galing sa puso mo na pagsisisi. Dahil araw-araw po nating ginagawa, nagkakasala tayo sa Diyos. Dahil maraming klaseng kasalanan, unguarded moments, hindi mo sinasadya, di kapag join ka sa libutan, nagkakasala ka sa Diyos. Amen ba? Marami tayong pagkukulang, shortcomings, lahat. Hindi ka na nagpuri, shortcoming na po yun. Hindi ka na nalangin, shortcoming, kasalanan na po yun. Napakarami! Kaya dapat sa araw-araw nating buhay, dahil tayo nagkukulang kakasala, mga minal, dapat araw-araw ka magpakumbaba sa Diyos. Pagising mo sa umaga, lumuhod ka na, umiyak ka na, purihin mo ng Diyos, itaas mo na yung kamay mo. Upang malinis ang puso mo para pag-alis mo sa anumang pupunta, napatawad ka na ng ating Panginoon. Nagampanan mo ng tungkulin mo bilang Kristiyano sa lupa. Mga minal, nga sabi ng Biblia, haleluya, ang lahat ng tao kailangan manalangin palagi at huwag manglulupaypay.
Nagampanan mo na ang tungkulin. At mabuting bagay ang pagpupuri at panalangin sa Diyos. Pag alam mo yan, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka sa ating mahal na Panginoon. That's why magtataka kayo mga minamahal kapatid. Every Holy Supper, tayo po'y nagpapasting. What is the purpose? Dahil sagrado po yung Holy Supper. Kahit papano, makapagpasting ganito ng isang araw, kalahating araw, isang kalahating araw, 2 araw, nakapagsisi ka, nakapagpuri ka, mapatawad ka ng Diyos. Malinis ang puso natin. Pag sa gawa mo ng gawain, hallelujah, malinis ang puso mo. Daluyan ka ng matamis sa presensya ng Diyos. Dahil yung inaalaala mo, katawan ng Panginoon na bayubas sa Kalbaryo, nga tayo maging isa sa katawan ng Panginoon, to be as one in His body. Ang iyang dugo nga natin iniisip is sa wine, iyan po maglilinis sa lahat nating kasalanan. Kaya every month, marinyod tayo at malilinis. Kung hindi ka nagkakaisa sa fasting dito, hindi ka nagkakaisa pupuri ito, manatili, tambakan ka ng kasalanan na ginagawa mo. Bakit? Hindi ka nagpapakumbaba sa Diyos. Kaya magmiserable ang buhay mo bilang Kristiyano. Malungkot ka, masubok ka, napakalayo sa puso mong presensya. Bakit? Tambak na doon ang kasalanan, pagkukulang mo na ginawa sa Diyos. Sa kailanman, hindi mo pinagsisihan, dahil hindi mo pinagpastingan, hindi mo pinagpupurihan sa Diyos. Hindi ka lumuluhod, nagpakumbaba at umiyak, Lord, patawarin mo ako. Marami nang nagawa akong pagkakasala sa iyo. Yon, para mapatawad ka ng Diyos. Ma-revive ka, ma-refresh ka, maging malinis ng puso mo. Another step naman ng spiritual mo, nga mag-ano ka to make it higher. Kaya ginagawa po natin yan para manatili ang ating kalakasan, revival sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayo magkumpiyansa, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, Praise the Lord. Sa aklat ng unang Tesalonika, Kabanata 5, ang talata ay 17. Magsipanalangin kayong walang patid. Amen. Praise the Lord. Ulitin mo. Magsipanalangin kayong walang patid. Simple lang yan ang salita. Pray without ceasing. Mixi lang. Pray without ceasing. Manalangin kayo na walang patid. Anong patid? Walang hinto. Continuous. Amen? That's why the Bible say in Hebrews chapter 13 verse 15, let us offer the sacrifice of God to God continually, for that is the fruits of our lips, giving thanks to His name. Let us offer the sacrifice of praise to God continually, for that is the fruits of our lips, giving thanks to His name. Bible, Hebrews 13:15. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise. Sakripisyong pagpupuri sa Diyos. Continually, walang batid, walang hinto. That is the fruit of our lips. Bunga ng ating mga bibig na magbigay pasalamat sa Kanyang banal nga pangalan. Yan ang trabaho ng bibig natin, na hindi natin ito palagi inaawit at pinupuri sa Diyos. Malakas pa yung bibig natin magchismis. Malakas pa yung bibig natin mag-istorya ng walang kabuluhan sa ibang tao. Pero pag sa pagpupuri, hindi bumubuka. Pero pag tanggap ng istorya, malakas, murag Armalite. Pero pag sa nagpupuri, nakatigom lang. Pangyamid pa. Pero pag may mga istorya, talsikan ang laway. Bad breath pa naman. Pero pag sa pagpupuri, wala, nakambaba na.
Siyaw-sayaw, from baabag, gano'n, no? Maayo pang butiki, kay kusog pang tuko, magkokka. Kada minuto, magtinyog pang tuko. Kung mga Kristiyano, walang tahimik. Soundless, speechless. Mga minamahal, kasalanan po yun. Therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Nakaintindi ba yun ng continually? Nakaintindi kayo? Ha? English yun. Sa Bisaya, ano yun? Badilan to ni, sa Tagalog. Hebrews 13:15. Praise the Lord. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 13, ang talata ay 15. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Maghandog tayo palagi, always, ng hain, sacrifice, na pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga, ay ng mga bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? So makapagpahayag ka lang, you express your feeling of gratitude or loving God by means of pressing. Ibuka mo yung bibig mo, that is the fruits of our lips. Bunga ng ating bibig na nagpapahayag sa kanyang pangalan. Kailangan magbabagitan ng kanyang maghandog tayo palagi. Palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. That's why malapaso tinuturo yan. Kaya yung mga manggagawa sa Pasulaos, araw-gabi nagpupuri. Dahil sabi ng Biblia, continually. Continuous. Amen? Continuous. Handog palagi ang hain pagpupuri. Kaso lang kuminsan sa kapaguran na siguro ng pagpupuri dahil mahaba good. From morning session 4 to 11, 7 hours straight good na. Grabing kinantahanay. Kaya yung iba, yung bibig nagagano na lang. Sa kapaguran na rin. Pagod na, kay 7 hours good, isipin mo 7 hours. Diba, makaupo na lang. Pag makaupo, makatulog. Kaysa sa sobrang pagod. Pero hindi po yun dapat. Dahil yung pinupuri mo, Panginoon ng Panginoon. Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Nagbigay ng hininga sa iyo't lakas. Nagpahiram siya ng kalakasan, nagbigay ng buhay mo. Dapat pag humarap ka sa Panginoon, buong pagrespeto. With all reverence and godly fear. Buong pagrespeto, paggalang sa harapan ng Diyos. With all reverence and godly fear. Because our God we serve is like a consuming fire. Sama sa ut kalayo. Delikado yun. Pag wala kang respeto sa harapan ng Diyos. Pag humarap ka sa Panginoon, if you render the sacrifice of praise, dapat buong pagrespeto, paggalang with all reverence and godly fear. Maka-Diyos niya, takot at reverence, grabing pagrespeto. Purihin mo ang Diyos. Awitan mo ang Panginoon, taas mong kamay mo. Sumigaw ka, express your feeling of gratitude to our loving God. Kahit wala ka ng boses, pagod na pagod ka na, ginagawa mo pa rin. Dahil bakit? Naunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Nga ikaw na tao, kailangan mong manalangin sa Diyos. That all men ought to pray to the Lord at not to pain. Nga hindi mangluya, manglulupay-pay. Kung maintindihan mo yung salita ng Diyos. Kaya buong pagrespeto, ipapakita mo sa Panginoon pag hinaharap mo siya. Dahil siya ang nagbigay ng ating buhay. Siya nagbigay ng ating kalakasan.
Siya ang nagbigay ng grasya at biyaya. Siya ang nagpapakain sa atin. Siya ang nagpapainom sa atin. Siya ang nagbigay ng lahat na source of provision sa ating buhay. We cannot repay God. Di natin kaya bayaran ang Panginoon. Even our whole life is not enough, mga minamahal. Kaya habang may buhay, may lakas tayo. Purihin natin. Last verse, Ephesians chapter 6, verse 18. Anong gawin natin nga panalangin? Basahin natin. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Epeso, Kabanata 6, ang talata ay 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu. Magsipanalangin kayo sa Espiritu. Lahat ng panalangin Lahat ng panalangin. at daing sa buong panahon. Daing sa buong panahon. Anong daing? Pagsusumamo, paghangyo sa buong panahon. Ilang oras man matapos ang puri, sa daing ng buong panahon. At magpuyat sa buong katiyagaan. Magpuyat sa buong katiyagaan. Nag-ubernat ka lang naman. Magpuyat ka na ng buong katiyagaan. Tiisin mo na. At daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Daing, hangyo, pakiusap, patungkol sa lahat ng mga banal. Ipagpipray mo. Marami kang ipagpipray. Lahat ng mga banal. Throughout the country, outside the country. Our beloved pastor, the Almeida family, marami kang ipagpanalangin. Lahat, all perseverance and supplication for all the saints. Pagtyaga, pagsigasig, ang itawag na perseverance, supplication, pag-ipag-usap, pagpagtyaga, pagdaing, pag-ungusap, hangyo sa ating Panginoon. Yun po ang prayer gawin mo. Hindi yung parang nakikiusap ka lang ng parang katoliko ka pa rin. Yung gumaganong ka pa rin ng mga rosaryo na nakipag-usap na repetition, ginaano lang, ginabimorize. Gloria Patri Timuka, ang ganun lang pala. Hindi po. Ang prayer na gagawin natin, mga panalangin, ng buong panalangin, pagdaing, pangungusap sa Diyos, paghangyo, taos puso, may tiyaga, pagsingag, panggamot, pagod ka na gawin mo, pumiyak ka pa rin sa Diyos dahil marami kang ipanalangin. Yan ang gusto ng Diyos. Sabi ng Biblia, I will teach you a good and right way. Kaya kung di mo ito ituturo, hindi ito sabihin, magkakasala tayo. Dahil kailanman hindi tayo marunong magpasidungog, manalangin, magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kasalanan po yun. Pag di tayo nagpupuri at nanalangin, di mabuting bagay yan. Alam mong mabuti, hindi mo ginawa. Sabi ng Biblia, nagkakasala ka sa ating Panginoon. Ngayon, tinuruan tayo ng Diyos, the good and right way. Mabuti at tamang daan para maunawaan natin, masunod natin ang kalooban ng Diyos upang hindi tayo magkakasala sa Panginoon. Manatiling puso natin nagsusumbabo sa Diyos ng buong daig. Palagi tayo nagpupuri. Uhaw na uhaw tayo sa pagpupuri sa Diyos. Ginagawa natin ito dahil gusto natin paluguran ng Panginoon. Maabot natin puso ng Diyos kung tayo humingi at hihiling. Ibigay ng Diyos sa atin, mga milalawitan natin. Ngayon, gawin mo isang panalangin. Kausapin mo ang Diyos. Umiyak ka sa buong daing pagsusumamo. Turuan mo ang sarili mo. Paano ka lumapit sa Panginoon? Karapat dapat kang sambahin. Karapat dapat kang purihin. Ang iyong kapanalan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan
lahat. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Yeah. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami Jesus, ikaw patuloy ka papurihan. Hallelujah! Sa iyong Jesus, ika'y patuloy sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Singit mo. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na mundo'y puno. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah. Haligin pa, hindi na maunawan. Jesus, ika'y patuloy na mapapurihan. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo. Hallelujah! Maraming salamat, Lord. Tinuruan mo kami ng mabuti, tamang kapamaraanan. You teach us the good and right way, Lord. How to come to you. Paano kami lumapit, magsagawa ng obligasyon namin para sa iyo. Maraming salamat, Lord. Thank you so much for the good and right way to teach us. Nalaman namin ang obligasyon namin sa iyo dapat gawin upang hindi kami magkakasala. Mga minamahal, matuto tayong magpakumbaba sa Diyos. Matuto tayong lumapit palagi sa Panginoon. Matuto tayong magsusumamo palagi sa Diyos. Isipin natin ng ating buhay hininga ay galing sa Panginoon. At sino po tayong hindi magpupuri, sumamba at lumapit sa Diyos, hingi ng tulong, awa, may pag-uusap sa Panginoon. Mga minamahal,
sa mga sandaling ito, kausapin niyo ang Panginoon. Prayer, simply talking to God. The act of communicating to God. Kausapin niyo ang Diyos kining umaga. Yung totoong pagsusumamo. Pagsusumamo, pagsisigasig, pagdaing sa Diyos. Prayer with all supplication and perseverance. Dahil marami tayong dapat ipanalangin. Upo na kilang Diyos sa mamalan sa pangalan ni Jesus. Sanat dalangin na ang aming dearly beloved noble pastor. Your in-time prophet to God, beloved children. Ito kami susumamo sa sumagang ito, Lord. Maraming salamat sa bagat awa mo sa amin that you teach us, Lord, the good and the right way. How to come unto you, my Lord, hallelujah, to be humble, hallelujah, always, hallelujah, communicating you and talking to you, my God, by means of expression of our lips to you, to impressing your great name, my God, to the first leading, beloved pastor, Lord, turungan, pangawakan mo kami. Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, at manglingkod yung lubusan siyo. Pagpalain mo kami sa matiram silang bagay, spiritual kaming tao, Lord, na utang namin ang aming hininga, ginhawa, nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami dahil wala ka sa amin na mag-aabutin mo ng kapangyarihan kami, mga anak mo, Lord, mga bibkas viewers sa gabing ito at mga kapatiran dito. Pagpalain mo lahat may karamdaman, problema, kahirapan, butin pagpalain mo lahat, Lord. Sumaamin ka sa ngaunat din mga pastor sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patong kamay sa ulo niyong isa na kataas, inihans po natin. Opo, malapay ng babang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan sa mga sandali ito. So, nadalangin yung propeta, mga pastor, at may karamdaman, problema, kahirapan, abutin mo sa kapangyarihan. Ganoon din sa pangalan sa iba na prophet, demons, impairment, sickness, and disease, cast out from the children, right in the might of bless the children, financially, physically, spiritually. My God, Lord, Jesus' name, hallelujah. Pastor Lord Jesus. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Lahat tayo ay manindog at ibayong kamot, mulukso kita, tulog kabisis, gikan sa kasing-kasing. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Amen. Mami naman, ayaw mag-absent. Linggo, imbis mag-absent ka mo, magdala ka mo dagang kalag, mamunga kita, upang tayo papalain ng Panginoon. Kaya mo nang ginagusto ng ating malapangin. Yagin niyo po sa box natin, mga pledges natin. Puting abag sa ating TV program unya alas 11 ng gabi hangtod alas 12 sa ating channel 4, PTV4. At ang brown nga bag ay sa ating lupa yan, mga minamahal. So patuloy tayo magsumamo sa ating malapaynon. After this, may practice sa ating mga Dulce Choir po. At hindi na po tayo magtagal. Tayo po ito mayo, mga minamahal, at tayo po manalangin sa ating closing prayer po. Nabalik si Brother Alan Magallanes? Wala. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo na kailan Diyos, maraming salamat sa mga bagatawa sa amin. Inubanan mo kami, Panginoon, hallelujah. Sinamahan mo kami, Diyos. Umpisa sa joyful soul hanggang ngayon. Salamat sa presensya, bagatawa mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, may magalakasan kami. Kawalan tanan sa among kinabuhi, sa aming pag-uwi, sa aming tahanan. Nga bao namin presensya, kapangyarihan mo, nagmumula sa iyo, ay tingiligay mo sa diskasya. Sa kunang kapamakan kami, Lord, at ibalikan mo sa Land Sunday. Dahil sa aming mong pamilya nga may gadasig. Tulungan mo kami, kabagan mo kami, Diyos. Wala kami, wala ikaw. Tanan sa among kinabuhi. Dalay mga pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maglaman huwag kami na mahal. We love you, the Lord. This is love you more.